Installation of operating system. Una, dapat magkaroon tayo ng bootable device na isasaksak sa ating computer. After natin itong masaksak sa ating computer, pinutin kaagad ang F12 at may lalabas na tab sa inyong computer at magsaselect lang kayo ng language used, then click next. Kapag nakapag-select na kayo, then install now. After that, mag-a-appear na license, then i-accept nyo lang para makapag-proceed. Then may lalabas na anong type ng installation ang gusto ninyo. Ang pinindot ko dito is yung custom dahil gusto kong may partition. Hatiin lang natin ito depende sa kung gaano kalaki yung gigabyte ng ating USB. Then click apply lang kung okay na sa'yo yung partition na yun. I-click lang ang next at mag-proceed na ito sa kanyang installation. Hintayin lang natin ito hanggang sa lahat ng ito ay may check na. After nitong installation, may lalabas na restart at dito natin malalaman kung ma-apply ba natin ang ating ginawang installation. Para makumpleto ang setup, kailangan mag-set tayo ng username at password para sa ating computer. Nakadepende rin sa inyo kung gusto ninyong lagyan ng password or hindi. After nating maklik ang next, maghintay lang tayo ng ilang minuto para ma-apply ang ating ginawang installation or setup. Ayan, at nagawa na natin ang ating installation. Ngayon naman ay mag-proceed tayo sa ating mga drivers. Tingnan natin kung ano yung mga naka-install ng mga drivers sa ating computer. At kung ano yung mga wala pa, yun yung kailangan natin install dito. Reminder, kung ano lang ang kailangan ng computer, yun lang din ang ating i-install. Kita naman natin ang bawat mga drivers na naka-install na dito sa ating computer. Ngayon ay magpo-proceed na tayo sa installation of Microsoft Office. Una, kailangan muna natin ng installer ng MS Office. Then, i-click natin ito, pindutin ang setup at i-allow lang natin na mag-make changes ito sa ating computer. Next, kailangan natin ng product key para ma-install natin ito. After natin mag-enter ng product key, i-close lang natin ang program at ayan natin itong mag-shutdown.
Hintayin lang natin ang pag-loading nito at makakapag-install na rin tayo ng MS Office. Kung gusto niyo na gumawa ng account or kung mayroon na kayo, click nyo lang ang sign in. Pero hindi pa kami nakakagawa, kaya ito na lang, no thanks, maybe later. Ayan, maayos na nating na-install ang ating MS Office. Ngayon ay magpo-proceed na tayo sa pag-i-install ng ating antivirus. Ito ay reminder lang na essential itong antivirus na to para protektahan ang ating computer sa bawat mga files na ating save dito. Una, kailangan muna natin magkaroon ng installer ng antivirus. So, after nito, i-click natin ito at hayaan natin itong mag-make ng changes sa ating computer. Dito, may nag-appear na kung gusto ko raw bang install ng latest version ng antivirus. Nag-click ako ng yes, then may nag-appear ulit, and ito yung nag-proceed na siya sa kanyang installation. Hintayin lang natin itong ma-download. Ayan, hanggang sa naging 100% na siya. At ayan, downloaded na. Pinutin lang natin ng continue. At hayaan natin mag-install siya ng Google Chrome. Accept lang natin yan.